Sa batas po kasi mayroong nakalagay, no? Ignorance of the law excuses no one. So mga kaibigan, ang sinasabi po dyan ay the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pag wala po kasing wisdom, napakahirap. Kasi ang una nakalagay, ignorance of the law excuses no one. So biro mo yan mga kaibigan, ignorance of the law excuses no one. Kasi kung i-excuse natin ang ignorance of the law, mahirap din, no? Halimbawa nakapatay siya, sabi hindi ko alam na kasalanan pala ang pumatay. So yan po mga kaibigan, no? Kaya dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag talaga na wisdom. Excuses, ignorance of the law excuses no one. So kaya napakahalaga ang wisdom, no? Dahil pag wisdom, siyempre mag-study po tayo, pag-aralan po natin ang batas, no? So dito halimbawa lang, no? Mayroon ngayon mga kaibigan na anti-parting law. So kahit ang palabas ng tear gas ay may batas pala na bawal. Ano ba magkaibigan dito sa van, no? Kaya nakasakay tayo sa van. So pag magsakay po tayo sa van mga kaibigan, siyempre aircon yan, no? So bawal yung magpasabog ng tear gas. Dahil kung magpasabog ka ng tear gas, magkaroon ng imbalance. Kasi ikaw na nagpalabas ng tear gas, kayang-kaya mo ang amoy. Kasi sa'yo eh. Ang problema, ang katabi natin, halimbawa may ang laman po kasi ng kwan ay maring 16, no? O kaya 12. So dito sa pasahero nila, diba, ikaw ay number 15 at the driver 16, no? So yung 450 na yun, mag-sacrifice dahil sa so kaya yung nangyari ayon sa salaysay, ang ginawa ng driver, binuksan na lang ang bintana, i-off ang aircon para lumabas ang amoy ng tear gas. Kaya yun mga kaibigan, no? Napakahirap din, no? Kaya yung pagsabog, yung pagpasabog, napakahirap. Pero ang pa naman, ang reason na lamang dyan na nagpasabog ng tear gas, sabi niya hindi na makaya. Kasi pag pigilin ko po ito, pera ng doktor, tama naman. Pero pag tingnan natin ang balance, kasi ang life natin dapat balance. So hindi siya balance kasi ikaw eh sarap yung ano mo, sarap ng ano mo mga kaibigan. Tapos yung iba ngayon ay nagsasakripisyo dahil sa amoy ng tear gas na sumabog. Kaya mahirap din mga kaibigan, no? So alalahanin natin yung feeling ng iba, no? O kaya damdamin ng iba dahil nakalagay dyan mga kaibigan.
So alalahanin natin, no? Sa nakalagay doon na love your neighbors as yourself. So yung ayaw mong gawin mo sa iyo, ay huwag mong gawin sa iba. So ngayon, yung pagpaamoy sa kanila, ano yan? Laso. So kung mga kaibigan talaga, so dapat alalahanin natin yung pangamoy ng iba. Kasi mahirap talaga. Mahirap po. Mahirap yung kaya alalahanin natin. Huwag natin gawin sa iba yung ayaw natin gawin sa atin. No? So ano ba, pamuyain ka ng napakabaho. So siyempre ayaw din natin yan. So kaya love your neighbors as yourself talaga. Mahalin natin ang ating kapwa na tulad ng ating sarili. So pagsabihin naman ng kwan, paano ako dahil hindi ko naman ilabas to, delikado naman ako. Validation natin, no? So ang problema minsan, no? So halimbawa, kasi halos lahat tayo nakaranas, halimbawa sumasakit ang tiyan. Pag sumasakit ang tiyan po natin, pag hindi tayo palabas ng tear gas, masakit na masakit ang ating tiyan. So given yan matibigan, kaya siguro ang pinakamagandang gagawin, mag-unawaan na lang po. Unawain, kasi nakalagay naman na mas mapalad ang mag-unawa sang sa inunawa. So mapalad daw po ang tao na tao. Kasi sa Ilonggo, kasi mga kapatid, tao. Mapalad ang tao na inuunawa ang kapwa. So yun po mga kaibigan. So yan ang sa dapat natin alalahanin. Magandang hapon sa lahat. God bless us all.